another 3.5 years Great Tribulation. At ito ang sunod. At ang unang gagawin ng Antikristo na nakakatakot. Dito na simulan ang batas na walang sinumang tao ang maaaring makabili o makabenta kung wala sa kanya ang numerong 666 na sinabi ng Revelation chapter 13. Papasok agad ang batas. Mag-declare ang lahat ng gobyerno nang hindi ka na makabili at makabenta. Tandaan natin ito sa Antikristo, head leader. Hari ang tawag din sa Bible. Mag-conduct sa batas, lahat ng gobyerno is under control. At sa batas na yon, wala nang makabili, wala makabenta kung wala sa kanya ang numerong 666. Sa mga taong walang alam, okay lang. Okay lang. Okay lang. Wala silang alam. Walang alam-alam na ang sinumang matakat, wala na. Na siyempre, paano tayo makasurvive? Saan ka punta? Dito sa Cebu? Sige, pasok. May ID ka. O, hindi ka lang ID. Sige, saan ka bibili? O, doon. Pasok. Wala ka na, sorry. Tapos, okay. Ibang tao na lang aking ibang tao na lang aking utosan, magbili ka doon. Tapos magawa tayo maliit na tindahan sa gilid. Puntahan ka sa gobyerno. Pulis. Oy, pag may tindahan ka. Sabi ng Bible po, hindi ka makabili o hindi ka makabibinta. Imagine. Kaya ma-imagine ko ngayon. Kaya guys. Okay. Di ba dito agas? Di ba sa Bible? Sa noo o sa kanang kamay? Hindi ka makatakas. Lahat ng communication. Dati wala akong alam-alam. Way back 2 years ago, nagbili ako ng SIM card. Naglipas ng mga karang araw, pag ang hindi na maayos yung SIM card ko. Kaya nag-decide kong punta doon sa merkado, magbili ng bagong SIM card. Ano mangyari? Kasi nga, tinan ko yung serial number. mayroong expiration na. So, grabe naman. Sir, pati pa SIM card may expiration. Akala ko, kung wala ka ng load, may expire ang wala ka ng load, kaya magpa-load ka ulit. Hindi, ang SIM card mo. Kaya, dinadala ko yan para ipapatunay ko sa iyo na may expiration na. Think about, malawak ito. May cellphone ka na, nakita ko sa video. Na-implant ang microchip. Cellphone mo, mag-warning. Mag-iilaw-ilaw. Grabe. Sa bagay, may nag-text sa akin, Pastor, dito na sa Antikristo, wala pa. Kaya, patunayan natin, wala pa sa Antikristo. Yung Antikristo, yung bang full operation ng Antikristo, wala pa. Pakinggan yung sinabi ng Bible. Ang napakaseryosong tanong ay ganito. Pagkatapos ng rapture, mayroon pa bang kaligtasan sa mga taong naiwan sa rapture? Pakinggan natin. Bago ko sagutin ang tanong kung mayroon mga tao pa bang maligtas sa mga taong naiwan sa rapture, magtatanong muna tayo, bakit sila ay naiwan sa rapture? Di ba? Bakit ba naiwan sa rapture? Ito ang mga dahilan, mga kapatid. Saan ba sila nag-atin ng panamba? Saan?
Hindi ba nila alam na muling magbalik si Jesus? Alam. Alam nila. Sunod, hindi ba alam ng kanilang leader at kanilang tagapagturo ng simbahan na mayroong rapture? Problema ito. Ang alam nila, may Panginoon. Ang alam nila na patawarin ng Panginoon ang kasalanan. Yung alam nila. Ang iba naman, alam na balik ang Panginoon. Pero walang ginawang pagbabago. Sunod, hindi ba nila alam nag-utos na si Kristo sa lahat ng kanyang servants na gagawin ang kanyang pinapagawa at sinabihan na laging handa baka biglang dumating sa anumang oras ang Panginoon? May grabe prophecy dito. Handa kayo. Grabe talaga. Narinig ba, narinig nyo? Ihayin ninyo. Magpagkamadal kayo. Grabe talaga. Sunod, o baka alam na nila ang utos ng Diyos? Pakibasa daw. Upang kaalam na nila ang utos ng Diyos, ngunit hindi lang nila pinapansin ang mga pangaral sa tunay na pagturo ng Diyos. Hindi lang nila pinapansin ang maraming beses na sa panahon ng pananambahan, nangungusap ang Diyos at pagkatapos ng gawain, pag-uwi sa kanilang bahay, nawala dahil sa katigasan ng kanilang puso. Tama. May panahon nangusap si God dito sa loob ng simbahan. Patawarin mga Lord. Pagkatapos ay sa bahay, nawala. Sabay pagwala sa luha. Nawala din ang kilang maglilingkod na ako sa iyo, pero tapat mo, Lord. Ikaw naman nasa gilid mo, siya nakabilis. Salamat naman ni God. Salamat paghipo mo sa kanya, Lord. Biro mo hindi ka matuwa ng nakaiyak. Sabay pangako, narinig mo pa. Pagkatapos umuwi sa bahay, nawala, nadula, nawala ang kanilang mga pangako dahil sa katigasan ng kanilang puso. Mga dahilan po ito. Sunod, ang pinakasinusong tanong ay ganito: pag natapos ng rapture, mayroon pa bang kaligtasan sa mga taong naiwan sa rapture? Mayroong dalawang matibay na sagot. Ayon sa Biblia, kung mayroon pa bang kaligtasan sa mga taong naiiwan sa rapture, mayroong dalawang sagot. Mayroon bang maiwan? May kaligtasan pa ba? Pakinggan natin. Mayroon pang kaligtasan sa lahat ng taong naiiwan sa rapture. Mayroon pala. Palagpakan ng Panginoon. Mayroon pala. Tuloy. Ang mga taong ito na tinutukoy sa Biblia ay walang iba kundi ang mga Hudyo na hindi nakasama sa rapture. Hindi pala tayo pala. Akala yung palakpak natin ay para sa atin, para sa Hudyo. Pakinggan po nito po ha. Mayroong kaligtasan po, sabi ng Biblia. Ang problema lamang para sa mga Hudyo to. Pakinggan natin. Bakit hindi sila nakasama sa rapture? Ang mga Hudyo. Bakit? Pakinggan natin. Isa lamang ang pinakamabigat na dahilan kung bakit hindi sila nakasama sa rapture. Isa lang ang dahilan. Batay sa aming pag-aral. Hindi pa kilala kay Jesus Christ. Pakinggan natin. Dahil ang mga Hudyo ay hindi naniniwala ni Kristo. Mula pang nangaral si Jesus sa kanilang bansa, hindi na tinanggap. Noong una pa lamang nangaral si Jesus sa bansang Israel, hindi tinanggap si Jesus. Juan 1:11, hanggang siya'y naipako sa cross, kahit pa si Jesus ay nabuhay na magmuli, hanggang marinarinig nila ang balita na maraming taong nawawala dahil sa balita, agad nagdeklara sa Antikristo ng peace. Saan sila pumunta ng Israel? Roma 11:23-28, pakinggan ang talata. Pakibasa po, please. ang mga Hudyo itutugtog Niyang ulit sa puno kung sila ay sasampalataya, sapagkat kayang gawin iyon ng Diyos.
Kung ikaw na sangang galing sa olibong ligaw, ay idugtong sa tunay na olibo, kahit nasa luwat ang ganoon sa takbo ng kalikasan, lalo pang madaling idugtong sa puno ang mga tunay na sanga nito. Alright. Sinabi ng verse 23, ang mga Hudyo'y idudugtong niyang muli sa puno kung sila ay sasampalataya. Magbalikan sila sa bansang Israel. Pag madigas sa Kristo, ako ang Kristo. Mayroong universal peace. Lahat kay maisip, ito na ang ating hinihintay. Pupunta na sa Israel, sa Jerusalem. Doon sila magpistahan, mag-celebrate sila. Kaso lang, hindi pala. So, pagkatapos po ng ganitong bagay na i-break ni Antikristo ang kanyang agreement, ang lahat ng Hudyo ay magsibalikan ang isip. Na yung palang dating pinapangalan ng mga apostoles sa mga ibang pastor, ito palang nagwawala ang mga tao, saka sila mapapalitan ang kanilang panampalataya doon kay Antikristo at sila'y maghihintay. Alam na mga Hudyo, kaya sumampalataya sila kay Kristo, alam nila na mayroong darating na 1,000 years. Maalaala nila ang sinabi ng Biblia. Marikol nila ang mga ninuno ng aral na si Kristo ay muling magbabalik at mag-restore ng kingdom. Dahil po hindi pala totoong Kristo itong Kristong ito, kaya maghihintay sila. Maghihintay ang lahat ng Hudyo sa pag-establisar ng 1,000 years. Alam nila babalik si Kristo ng second advent na siya ay makita sa lahat ng tao. At ako mga kapaturan, madugtong sila ngayon. Pakinggan ang verse, sapagkat kayang gawin niyo ng Diyos. Verse 24, kung ikaw na nasangang galing sa olibong ligaw ay dinugtong sa tunay na olibo, kahit nasa lungat, ang ganun sa takbo ng kalikasan, ang tinutukoy mahintil. Ibig sabihin, nung itinakwil si Kristo, agad pumunta, bumuhos agad ang tinatawag grace. Kaya mabasa mo sa Bible, grace. Ipinangalan ng ibang mga pastor, grace. May grace. Naniwala ka lang, ligtas ka, tama po yun. Because God is opening His arms to welcome sa sino man. Kaya focus po ang lahat ng evangelism program before Christ o before yung kung tawag na global season program na ipag-evangelize, mauna ang pagbabahagi ng mahintil. Ano mangyari? Idugtong sa puno ang mga tunay na sanga nito. Sunod, verse 25. Mga kapatid, isang hiwaga ang nais kong malaman ninyo upang hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. Ang kinausapan dito ay ang mahintil. Bakit? Mahintil kasi mayabang. Ligtas tayo. Maniwala talang ligtas tayo. Maghingi ng tayong tawad, ligtas tayo. Tama po yun. Tama po, because you are under the dispensation of grace. Kahit anong bang gawin mo kasalanan, basta magbalik loob, mapatawad ka talaga. Kung hindi, hanggang ganun lang. Pakinggan mo. Mga kapatid, isang hiwaga. Ano yung word hiwaga? Mystery. Maging hiwaga hanggang hindi kayo palabas, maipahayag. Kaya ngayong umaga, hindi na hiwaga para sa atin. Totoo na ito. Ano mangyari? Ang nais kong imalaman ninyo upang hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. Anong sunod? Verse, ang pagmamataas ng Israel ay pansamantala. Kahit hindi maniwala kay Kristo, hindi maniwala, tigas ang ulo. Kahit marami nang marinig na balita, di pa rin. Di man lahat, hindi lahat Hudyo pero most talaga. Ang pagmamatigas ng puso ng mga Hudyo ay pansamantala. Pansamantala, ibig sabihin hindi forever.
Anong sunod? Verse, tatagal. Tatagal lamang iyon hanggang sa mabuo na ang takdang bilang ng lahat ng mga hintil na lalapit sa Diyos. Tingnan mo kapatid, ang sinabi ng hiwaga. Ibig sabihin pala, ang pagpapatuloy sa katigasan ng mga puso ng mga Hudyo ay pansamantala lamang. Ang sinabi, tatagal lamang iyon, yung kanilang katigasan, tatagal lamang. Bakit? Bakit tatagal ang kanilang katigasan? Kailangan mabuo. Mabuo na. Ibig sabihin, tatagal lamang iyon ang kanilang katigasan hanggang sa mabuo na ang takdang bilang ng mga hintil na lalapit sa Diyos. Ibig sabihin, ang katigasan ng mga Hudyo ay malaking biyaya sa lahat ng mga hintil. Ang problema, mga katulan, habang kami nag-aral ng eschatology, bilang theologian, nag-aral po kami dito sa tinatawag eschatology. Walang scholar, walang magagaling na mga theologian na makapagtutukoy kung ilan lamang ang numero, takdang bilang. Wala. Hindi mo alam. Hanggang sa mabuo na ang takdang bilang. Hindi mo alam na bilang na tayo. Bilang hindi. Na bilang tayo, pero pasaway tayo. Pasaway. Now, dahil hindi natin alam, baka ang ibang mga tao sa ibang bansa ay grabe. Ipinangara ang salita sa ibang bansa. At maklos. At mabilang. Takdang. Grabe katalino si God. Alam mo ha? Preparation is being prepared. Preaching about preparation, holy life, everything, while preaching of the gospel is being spread out. So, ito na. Ilan tayo? Bilyon ang mahintil? Wala. Walang sinabi. Kaya, walang kumpiyansa. Baka may isang bansa na lamang ngayon na kailangan mapuntahan at baka sila ay makabuo. Kumbaga, example na ha. 1 billion, example lang, 1 billion. Example lang. Na mga hintil. Mabuo. Lalapit. Ang terms dito po, lalapit, hindi ibig sabihin na, lapit ako sa iyo. Tama na. Hindi po. Iba, malalim to ang word, lalapit. Ang ibig sabihin sa lapit, maglilingkod. May niwala at susunod. Yun ang terms na lapit. Parang madali lang, lapit lang. Lalapit ng Panginoon. Salamat po. So, ikaw siguro ang pinakalas. Baka ang inyong magulang, ang inyong kaibigan, mabuo. Pagkumpiyansa. Kaya pa sinabi naman, huwag kang magkumpiyansa talaga, maghanda talaga. Bakit? May mga taong tapat sa ibang lugar, maghayo. Pag maratnan, pakinggan ang sinabi, verse 26. Kapag nangyayari iyon, mabuo na ba? Mangyayari mabuo ng bilang, maliligtas ang buong Israel. Hindi sinabi, maliligtas ang buong hintil, tapos na ang bilang. Maliligtas ang buong Israel. Tulad ng nasusulat, magmumula sa Zion ang tagapagligtas, papawiin niya ang kasamaan sa lahi ni Jacob. At ito ang gagawin kong kasunduan namin kapag pinawi ko na ang kanilang mga kasalanan. Alam po ang tinutukoy itong kasalanan, is just a matter of di sila maniwala. Napakasimple lang. Dapat ka lang maniwala. Alam ko bakit maniwala ang nirequire dito. Siyempre mga Hudyo masunurin sa batas. Ang hintel, anong problema sa hintel? Ganito yan. Ang hintel,
Grabe ka maniwala. Madaling maniwala sa mayroong lumitaw nga anino lang dulo. Grabe kabilis maniwala. Agad, grabe, maraming God sa bahay. Marami. Kahit saan sila, my God. Ang problema, mahirap pasundin. Ang lahi mga Hintil, madaling maniwala sa Diyos, pero mahirap pasundin sa utos ng Diyos. Whereas sa mga Hudyo, mahirap silang maniwala sa Diyos, pero masunurin. Yun ang kaibahan. Napansin ninyo, tayo daw. Kaya sa magwali, tinan mo ha, magwali. Sa simbahan, makinig lang kayo ha. Nagwali. Ang ginawa sa membro. How much more sa inyong bahay? Kung napansin nyo pagkatapos ng wali. Nagsik. Bumalik ang lakas. Di ko napansin. Di ko napansin ninyo. Naparawangan na. Pagkatapos, mayroong kaibang siglang pumasok. At ano nangyari? Inalis niya ang antok. Nung wala pa yung sigla na tapos na siya. Ano? Mayroon kayong ka-experience dyan? Meron. Hindi po. Wala tayong magawa. Ang promise na ito para lamang sa mga Hudyo. Pakinggan mo ha. At ito ang gagawin kong kasunduan namin kapag pinawi ko na ang kanilang mga kasalanan. Si God pa ang Pakinggan natin ang sabi ng God. Dahil tinanggihan ng mga Israelita ang magandang balita, tinanggihan, hindi po ang gospel. The word, tinanggihan magandang balita, it is Christ. When you refuse Christ, the teachings of Jesus, you are also i-refuse mo rin. Kaya ang sinabi ng magandang balita, sila'y naging kaaway ng Diyos. At kayong mga Hintil ang nakinabang. Praise God! Hallelujah! Kaaway sa Diyos sila. Hindi niwala. Nakapakinabang sa atin. Nasa Kanya sana ang kanila, ang biyaya, ang grace. Sa kanila sana yun. Nasa atin. Pero anong mangyari? Ngunit dahil sa sila ang mga hinirang ng Diyos, sila'y mahal pa rin niya, alang-alang sa kanilang mga ninuno. Praise God! Sabi nilang talata, dahil hinirang ng Diyos sila, mahal pa rin niya. Sunod, batay sa ating nabasa, pakibasa po. Batay sa ating nabasa sa Roma, Kapitulo 11, versikulo 25 to 26. Mayroon ang Alright, mayroon na magandang balita, nakatakot at maganda din po. Una, ang magandang balita pala ay pagkatapos ng rapture, maliligtas ang buong Israel. Sunod, ang pangalawa, at ang lahat ng taong hindi Hudyo, ang ibig sabihin ay mga Hintil, ay hindi na maliligtas ayon sa pangalawang Tesalonica, Kapitulo 2, 9 at 12. Pakinggan natin. Pakibasa po please. Pagbitaw ng Swail, taglay niya ang kapangyarihan ng Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng paninila ng mga himala at kababalaghan. Pagitaw ng Suwael, taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas, gagawa siya ng lahat ng uri ng mapanlilang ng mga himala at kapabalaghan. Gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak. Sa mga tao ayaw umibig sa katotohanan. Take note. Umibig sa katotohanan na makapagligtas sana sa kanila. Sunod, dahil ayaw nilang tanggapin ang katotohanan, hahayaan ng Diyos na sila ay malinlang ng espiritu ng kamalian
at maniniwala sa kasinungalingan. Sa gayon, mapaparusahan ang lahat ng pumili sa kasamaan sa halip na tumanggap sa katotohanan. Mga kapatid, nakuha natin ito. I-challenge natin. Natapos na ang mahabang panahon sa time of grace. Ngayon, hindi pa natapos ang time of grace. Ang gagawin natin. Natapos na ang mahabang panahon sa time of grace na binigay ng Diyos sa bawat tao. Kahit man sinakta ng Diyos dahil sa magawang makasalanan, mahal pa rin niya ang tao. Sinunod sa mga tao sa Satanas, mahal pa rin niya ang tao. Grabe. Grabing gawa ng mga taong kasalanan. Insulto sa Diyos. Dapat sana ang lahat ng pastor, members ng simbahan, dapat hindi nagagawa ng kasalanan. Ang nangyari, mas masunurin pa ang mga tao sa pagsunod sa loob, kalooban sa talas ay kalooban ng Diyos. Grabe, ka-insulto. Time of grace pa rin. Mahal pa rin natin. Kapatid, pag matapos ito, rapture na. Tandaan. Ang lahat ng atensyon ni God sa mga Hudyo na. Ngunit ngayon ipatupad na ng Diyos ang kanyang puot sa lahat ng kanyang kalaban ng mga taong hindi. Why there is rapture? Bakit may rapture? The rapture is the only way to escape this coming great tribulation and the coming wrath of God. The rapture is not man-made, nor the teaching of the church, but this is the fulfillment of the promise of God. What is the promise of God? To give the rewards to all laborers of God, doing in His ministry on earth. Ang rapture pala ay paraan upang kunin at dalhin sa papawid. At doon sa papawid, mga kapatid, mayroong rewards. Ang lahat ng laborers, ang lahat ng trabahante ni God na gumagawa. Take note lang, ang mga trabahanting gumagawa sa trabaho ni God. This is called a 7 years wedding ceremony. Giving of crowns. 7 years doon sa papawid, mag-celebrate habang 7 taon din dito. Grabe. At pakinggan natin yung sinabi. Mayroong marriage supper of the Lamb na gaganapin doon sa langit. At sa panahong iyon, magkakaroon ng pagbigayan ng mga rewards sa mga nakakasama